Ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Yan po ay dinner ng mga senador with President Marcos and First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama pa nga dyan yung mga asa-asawa eh. Asa-asawa ng mga senador. Ayan o. Nandiyan sila. Alam mo kung bakit ko pinapakita dyan? Kasi hinahanap ko dyan si Amy Marcos. Ang nakakatandang kapatid ni Pangulong Marcos. Abay wala talaga. Ngayon ang issue rito, ano ba ang totoo? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ang sabi ni Senate President Escudero, lahat daw na senador ay inimbitahan sa dinner na yan. Sabi naman ni Amy Marcos, hindi daw siya imbitado. Hindi daw siya inimbitahan. O wala daw nakarating sa kanyang invitation. Wow! Alam nyo, baka sabihin nyo, simpleng dinner yan. Hindi po. Mahalaga yan, yung coordination ng Office of the President sa Senado. At tinalakay dyan tungkol sa mga panukalang batas, especially yung tungkol sa budget. Bakit wala si Amy Marcos? Ngayon, kung totoong hindi siya inimbitahan, ibig sabihin pati Malacanang ayaw na rin sa kanya. Ngayon, kung talaga namang invited siya, na katulad ng sinasabi ni Escudero, Senate President, na alam niya, lahat invited. Nagdadrama lang si Amy? Gumigimik lang ba siya? For publicity? Dahil siya ay kandidato for senador again? Sa Mayo? Anong gimikan ito? Di ba? Hindi tayo naiinggit sa kanila. Wala naman tayong karapatang mainggit. Tsaka bakit hindi naman nakakainggit yan eh? Kasi baka sabihin ng mga saradong isip ay Mike Abe, inggit ka lang. Bakit naman ako maiinggit? Wala naman akong hilig sa mga ganyan. Marami nga invitation sa akin kung ano, hindi ako nakakarating eh. Yan pa kaya. Una-una, mga senador lang yan eh. At hindi naman yan ngayon lang. Madalas yan, every year ginagawa yan. Minsan nga, twice a year eh. So, bakit ngayon lang wala si Amy? May epekto ba yung pag-withdraw o hindi pagsama ni Senator Amy sa listahan ng senatorial candidate ng administrasyon? Kasi hindi siya sumama eh, kahit sinasama siya. Meron bang epekto yung kanyang hindi malinaw na statement at pa mga galaw na ang dating pro-Duterte siya, hindi pro-Malacanang, samantalang kapatid niya ang Pangulo? Ano ang totoong score? Ano ang sa palagay niyo? Maraming tanong kasi nga po, ang sabi ng Malacanang, nagpa-dinner sila sa mga senador. Ibig sabihin, lahat. Sabi ni Amy, hindi siya invited. Hindi siya naimbitahan. Wow! Pero ang Senate President at Malacanang, isa sinasabi, invited daw lahat. Si Robin Padilla nga na, hindi naman kaalyado ng Malacanang, nandun eh. Alam ko, ang hindi dumating yata si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Hindi talaga makakaharap yun kasi identify sa mga Duterte yun. Si Robin Padilla, kahit identify sa mga Duterte, nandoon. Iba ang dating nun eh. Bahala na kayo kung anong iba. So, ulitin ko yung tanong. Sino nagsasabi ng totoo? Ito ba'y padrama ni Amy for publicity? O ito'y pagbanat niya sa Malacanang dahil hindi siya invited? O kung ano man ang gimmick nila. Alam nyo yung dinner, meeting, o bonding between Executive Department, Office of the President, at ang mamabatas tulad ng Senado, mahalaga yun. Para may coordination, di ba? Lagi kong sinasabi yung separation of power between Congress, Malacanang, at Senado. Pwede silang mag-coordinate, pwede silang mag-meeting, pwede silang mag-usap, pero hindi sila pwede magsapawan. Yan ang purpose ng mga meeting, dinner o lunch. Pero ito dinner. Pero bakit merong nawawala na kapatid? Ano nga ba ang totoo? Please like, share ng video ito. Okay. Sunod na ating pag-usapan ito, nakakabahala ito. Lumabas na sa hearing sa Kongreso. Although nakakatamad na rin ang mga hearing sa Kongreso kasi ayaw naman nilang panindigan ang kailang ginagawa. Di ba sa kanila lang galing yung mga ebidensya tungkol sa impeachment, betrayal of public trust laban kay Sara Duterte. Ngayong may impeachment complaint, ayaw naman nilang galawin. Kaya nakakatamad na. At parang hindi nakapanipaniwala itong pinagagagawa ng Kongreso. Ganun pa man, ito yung na-discover no isang araw. Lumalabas na yung National Grid Corporation of the Philippines na nagdaluyan ng kuryente sa buong bansa. Kumbaga sa ito po yung, kung sa Metro Manila, kung sa kalye, ito yung EDSA. Ito yung sentro ng daanan ng transportation along EDSA. Itong National Grid Corporation of the Philippines, sila yung nagsusupply mula sa mga power producer. Sa kanila dumadaan ang mga kable, mga tore, kung ano-ano dyan, na nagsusupply sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero alam ba ninyo, doon sa hearing na nangyari ng isang araw,
Lumalabas na ito'y kontrolado pala ng China. Kontrolado ng China at ang China ang may control talaga dyan. At lumalabas doon na Luzon, Visayas, Mindanao, merong switch na anytime na kung i-off ng China, blackout, brownout ang Luzon, Visayas, Mindanao at buong Pilipinas. Ganong katindi. Kontrolado ng China ang power supply ng Pilipinas sa mag-itang po ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang tanong, bakit nangyari yan? At ito pala, nag-umpisa pa ng Duterte administration. Bakit pinayagan? Talaga naman, Talagang maraming controversial itong nakaraang gobyerno. Pati ba naman ito? Akala natin, extrajudicial killing lang. At kung ano-ano mga pang-abuso sa Pogo or palpak na Pogo. Pati pala itong power na siyang napakahalaga sa buhay ng Pilipino at negosyo sa Pilipinas. Isipin mo kung walang power. Brownout. Babagsak ang ekonomiya natin. Yun pala, itong China na nangaagaw sa West Philippine Sea, nangaagaw sa exclusive economic zone ng ating bansa, sila pala ang may control sa National Grid Corporation of the Philippines at inamin ng mga kinatauhan ng kampaning ito na talagang merong switch na kung i-off ito, magba-brownout talaga ang malaking bahagi ng Pilipinas. So kaya nga, ang dating dyan, kontrolado ng China ang power ng Pilipinas. Elektrisidad. Ano laban natin pagka ganyan? Meron palang control silang ganon. Ang tanong again, bakit nangyari? Bakit pinayagan? Di ba dapat ang lahat ng mga korporasyon ng ibang bansa, dapat ang nasa saligang batas, 60-40 lang 40% ang sa mga dayuhan, 60% ang sa Pilipinas para makontrol ng Pilipinas ang negosyo sa ating bayan. Bakit dito lumalabas? Mukhang 100% ay Chinese national. Chinese government ang may control. Ano gagawin natin dito? Kaya nga nagulat ang mga congressman. Bakit may ganyan? Bakit nangyari ito? So nasilip, na nakonsinti, pinabayaan, napabayaan ng nakaraang gobyerno. Na naman. So talagang walang maitatago. Lumalabas dahan-dahan o biglaan ang mga nangyayari. Just imagine, sila palang may control. Paano kung manghimasok ang Pilipinas sa atin at tayo isabotahe? At kayang-kaya nilang isabotahe at i-brownout ang Pilipinas. Kung sakaling sila pumasok dito at agawan tayo, pwede palang i-brownout nila. Anong laban natin pag walang ilaw? Ganyang kalupit, ganyang sitwasyon. Again, sa akin pong opinion at analysis, threat ito sa national security. Kung ang China ay threat sa national security dahil sa pang-aagaw sa West Philippine Sea, ito mas matindi. Power supply, control sa enerhiya, sila palang may hawak. So dapat magpaliwanag ang ang Department of Energy, ang mga kinaukulan sa enerhiya sa ating bansa. Bakit nangyari ito at bakit nila pinapayagan ito mula noon hanggang ngayon? Ang dami talagang pasaway, ang dami talagang may pagkukulang. Magkaanong dahilan? Bakit kayo nagkaganyan? Kaya pala mga Duterte, wala kang marinig tungkol sa enerhiya. Noon at hanggang ngayon, parang hindi nila nabibigyan ng priority yan. Iyan pala naman, eto na ang nangyari ngayon. Lumabas na again sa public hearing ng Kongreso ng isang araw. Please like and share para makarating sa lahat ng mga Pilipino. Ano ba ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit ba nangyayari ito? Sino ba ang may kapabayaan? Sino may pagkukulang? Pakinggan nyo at ishare po ninyo like ng video ito.